Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pagbubukas ng bagong kumpuni at pinagandang Mahayag Dam magpapalakas sa agrikultura at pagkontrol sa baha sa Zamboanga del Sur. Pag-abot ng tulong sa mga lugar na sinalanta ng hagupit ng Bagyong Basyang, pinabibilisan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. House Speaker Faustino D. III isinusulong ang transparent na konsultasyon tungkol sa Anti-Political Dynasty Bill. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapapalakas ang agrikultura at pagpigil sa pagbaha sa Zamboanga del Sur sa muling pagbubukas ng Mahayag Dam. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya ng bagong kumpuning Mahayag Dam ngayong Huwebes. Sa kanyang talumpati, nagpahayag si Pangulong Marcos ng iba yung suporta sa mga magsasaka ng probinsya. Sinabi niyang malaki ang pinagbago ng dam matapos itong makumpuni tulad ng mas maayos na irigasyon at distribusyon ng tubig at pinahusay na pagkontrol sa daloy ng baha. Inaasahan din anyang mapapalakas ang agrikultura sa tulong ng dam kung saan mahigit 3,100 magsasaka at mga kapamilya nila ang makikinabang. Ang Mahayag Dam ay mahalagang bahagi ng Salug River Irrigation System na nagbibigay ng patubig sa mahigit 5,000 ektarya ng lupang sakahan. Unang itinayo ang Mahayag Dam noong 1967 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Napinsala ang dam kasunod ng matinding baha na tumama noong dulo ng 2022 at bandang simula ng 2023. Tinutukan naman ng National Irrigation Administration, katuwang ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council ang pag-aayos sa dam. Nagkakahalaga ang proyekto ng 450 million pesos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Bukod sa pagpapasinaya sa dam, nanguna rin si Pangulong Marcos Jr. sa pamamahagi ng 20 solar-powered pump irrigation projects sa mahigit 600 magsasaka sa Zamboanga Peninsula. Pinabibilisan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghahatid ng tulong sa mga lugar na sinalanta ng nakaraang hagupit ng Bagyong Basyang. Iniutos ito ng Pangulo sa isang pagpupulong sa Malacanang noong Miyerkules kasama ang mga hepe ng ahensya at mga gobernador ng mga lalawigang tinamaan ng bagyo. Ayon sa Presidential Communications Office or PCO, iniutos ni Marcos na pasimplihin ang mga proseso ng pagbibigay ng tulong at tiyaking mabilis na makakarating ito sa mga pamilyang nangangailangan. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng maagang paglalabas ng pondo bilang paghahanda sa kalamidad, gayon din ang mabilis na pamamahagi ng punla sa mga apektadong magsasaka. Dagdag ng PCO, tinalakay rin ang maagang paghahanda ng financial assistance at pagpapalakas ng river clearing operations para mabawasan ang panganib ng paulit-ulit na pagbaha. Naglandfall si Basyang noong February 5 at nag-iwan ng 12 patay, 36 na nasaktan at mahigit 182,000 na pamilyang napalikas ng masamang panahon. Halos 1,400 bahay ang napinsala ng bagyo. Nakapamahagi naman ang gobyerno ng mahigit 9.2 million pesos bilang tulong sa halos 1,300 apektadong pamilya. Muling pinagtibay ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang kanyang pangako para sa bukas at tapat na dialogo sa publiko nang inulunsad ng House of Representatives ang nationwide consultation tungkol sa matagal na nakapending na proposed Anti-Political Dynasty Act. Ginanap ang unang konsultasyon sa Carmona City, Cavite na pinangunahan ni Lanao del Sur 1st District Representative at House Committee on Electoral Reforms and Suffrage Chair Zia Alonto Adyong.
Sa isang video message, sinabi ni Dee na sumasalamin ang proseso sa paninindigan ng Kamara sa paghubog ng mga mahalagang batas sa pamamagitan ng seryoso at hayagang pakikipag-usap sa mga ordinaryong mamamayan. Nakasentro ang konsultasyon sa ilang nakapending na batas tungkol sa anti-political dynasty tulad ng House Bill 6771 na inihain mismo ni Dee kasama si House Majority Leader Sandro Marcos. Layunin ng panukalang batas na ipatupad sa 1987 Constitution ang tungkol sa political dynasties sa pamamagitan ng paglalagay ng limitasyon sa mga magkakamag-anak sa paghawak ng mga posisyon sa gobyerno. Kinikilala ni Dee na may iba't ibang pananaw ang bawat isa tungkol sa issue kung kaya't kailangan ang mga konsultasyon para makuha ang opinyon ng publiko hinggil dito. Bukas anya ang Kamara sa pakikipag-usap mula sa lahat ng rehiyon sa bansa. Sa balitang pangkalakalan, nakapagdala ng 1.44 billion na initial sales leads ang Association of Southeast Asian Nations Travel Exchange or TRAVEX 2026 na ginanap sa Cebu noong January 28 hanggang 30. Sa isang post-event briefing nito lang Miyerkules, sinabi ng Tourism Promotions Board or TBP na magtipon sa event ang nasa 300 na international buyers mula sa iba't ibang market sa Asia, Europe, Middle East at North America. Naging lugar din ang TRAVEX para sa 363 ASEAN exhibitors, hotels and resorts, tour operators, destination management organizations, government agencies, airline at meetings, incentives, conferences, and exhibitions o MICE venues. Ayon sa TPB, ipinakita ng TRAVEX na kaya ng Pilipinas na maging MICE destination at isang aktibong bansa na nagtutulak para sa tourism trade at regional cooperation sa Southeast Asia. Dagdag pa ng ahensya, ipinakita rin ng partial sales leads ang tagumpay ng TRAVEX at ang muling pagbabalik ng tiwala ng mga mamimili. Samantala, itatayo ang isang modern warehouse ng National Food Authority or NFA na may 4 units ng mechanical dryers at isang rice mill sa munisipalidad ng Dingras sa Ilocos Norte. May pondong nasa 214 million pesos. Inaasahang matatapos ang construction ng warehouse sa loob ng 8 buwan or bago matapos ang taon. Sa isang interview, sinabi ni NFA Deputy Administrator Vera Lu de Vera na pangatlo na ang nasabing pasilidad na itatayo sa Ilocos Region na nagpapalakas sa buffer stocking at modernization program ng ahensya. 30 tons per batch ang magiging kapasidad ng recirculating mechanical dryers ng pasilidad habang ang rice mill naman nito ay magkakaroon ng capacity na 10 tons per hour. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, inaasahang mapapalakas ng pasilidad ang kakayahan ng NFA Ilocos Norte pagdating sa pagpapatuyo ng mga palay at magpapalaki sa kita ng mga lokal na magsasaka. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.